Naku po, breaking news. Marcoleta, nagliyab po at niresbakan yung mga gustong kasuhan siya sa ombudsman dahil nga po sa perjury daw na ikakaso. Pati Comelec, kinasangkapan na ng mga kawatan para harangan si Marcoleta sa tuloy-tuloy na pagkokonek sa tanong kung saan yung mga kawatan. So ngayon mga kababayan, si Marcoleta sumabog. So dito naman po, kay Jason naku po, tinira si BBM. Niresbakan din si BBM dahil sa pag-aangkin sa Bocana Bridge. Na ayon kay BBM ay pang-apat na legasiya ng kanyang admin. Pero sa katotohanan, ay kay PRRD pala ito. Na credit grabber pala itong si BBM. Na ni isang poste ng Kalapati na barong-barong wala siyang naipatayo. Kundi mga ghost project na mga kawatan, na mga pagnanakaw ang legasiya. Naku po mga kababayan, ito na po. Si Jason Sonsa. Marcoleta sumabog din. Pinutukan ang mga talagang kawatan dito. Panoorin po natin. Nanonood sa araw na ito ng umaga po sa lahat ng mga nanonood sa araw na ito ng Lunes. Opo, unahin ko lang muna dahil malapit-lapit ka dyan, daw nasa Davao del Sur ka, pero malapit ka dyan sa Davao City. At nitong nakalipas na linggo ay sentro po ng diskusyon. Yung naging pahayag po ng Pangulo natin na parte ng kanyang mga legacy project, yan pong Bocana Bridge. Sa inyo pong pagkakaalam, Manong Jay, pag sinabi mo bang legacy, malawak po ba yan? Dapat marami bang ikonsidera ng mga factors bago mo masabi na parte ito ng legasiya? Kasi sinasabi, sa kanyang pamumuno, nag-umpisa ang pagtatayo nito. At marami din na mga information talaga na mayor pa ang pangalawang pangulo, ito na yung hiling niya at itong plano niya. 2018 pa nga, nasama sa kanyang State of the City address. Manang Jay. Alam mo yung salitang pamana, no, o legacy, nagsisimula yan sa simpleng kawikaan, ano? Ay nagsisimula yan sa isang panaginip, sa isang panaghoy, sa isang panambitan. Halimbawa, gusto kang magpamana sa anak mo ng lupain. So, mag-aambisyon ka, magkaroon ng lupa, titingnan mo kung saan banda, anong klaseng lupa, anong pwede itanim. Ganon din sa ano pa mang bagay, like ito pinag-uusapan itong Bocana Bridge, no? Ito ay isang panaginip na at tapos pinlano mabuti, kung hindi ako nagkakamali, Oktubre taong 2018, no? Nung simulang anong tawag nito, iplano talaga yung pagsasagawa ng iba't ibang mga future projects para sa siyudad ng Davao. At ang pagkakaalala ko noon, kung di ako nagkakamali, ang aming mayor dito sa Davao City, bagamat ako'y nasa farm dito sa Davao del Sur, pero ako'y isang tiga-siyudad din, ano? May bahay din ako dito sa siyudad, ay panahon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte. So, inayos yan. Problema lang ay sapagkat nangangailangan niya ng malaking pera, no, para matustusan yung pagpapatayo ng mga tulay. This Christmas, give your 100%. So yan mga kababayan, maski si Jason Sonsa pinapatunayan na kay PRRD talaga itong tulay na ito sa Bocana, kasi nga naman ipinagyabang ni BBM na ito daw ay katas ng kanyang pagod at legasiya. Nagsimula daw ito sa kanyang pag-upo. Nako, ang galing naman ni BBM. Parang Superman na Spider-Man. Pag-upo, meron agad. Agad-agad na naipatayo. Ang galing. Galit sa China pero pinuri-puri ang China. Grabe, ano? Iyan ang sabi ni Jason Sonsa, hindi natin sinasabi,
Si Jason Sonsa ang nagsasabi dito. Bukana, Bolton, tapos mga 5 tulay yan sa crossing Davao River, no? Para mapagdugtong yung mula Katimugan papuntang Hilaga na bahagi ng syudad, no? From Matina to the main poblacion area, or going to from first district to the second district, doon sa bandang dulo na papuntang Itaas, no? Bandang Itaas. So noon pa man pinano na yan, ginawa na ng ginawa na ng studies, no, ng feasibility. Ang problema lang noon ay wala saan kukuha ng pera sapagkat malaki ang pagkakagastusan niyan. So humiling sila sa national government na tulungan na makahanap ng pondo. Nagkataon noong panahon na yon, ang presidente ay ang kanyang amas na dati ring mayor ng Davao City, si Rodrigo Roa Duterte. At nang sila ay magkaroon ng tsansa na makapunta sa China, ay nabanggit ito sa mga namumuno sa bansang China. At lo and behold, napakabait ng Panginoon at napakabait ng mga kaibigan ng mga kapitbahay natin sa Southeast Asia at sa Asia ay hindi lamang pinautang kundi binigay ng libre, no? Yung anong pangalan nito, yung project, yung Bukana Bridge connecting north and south of Davao City. Yan ang kasaysayan yan. So finally, kasi matagal yan na proseso sa gobyerno, merong mga technical studies na gagawin hanggang sa pag nabuo na yan, magkakaroon na ngayon ng lagdaan ng kasunduan kung paano ang siste. At kung itatanong mo, Almar at Admar, ang siste niyan ay ang mga ngasiwa, sapagkat yan ay nasa Republika ng Pilipinas, under the Republic, ay ang DPWH, Urban Planning and yung section na yan ng DPWH. Ano? Pero ang gagawa, lahat ng gagawa dyan, ay mga contractors o engineers mula sa China. Sapagkat sila ang mga bihasa sa paggawa ng mga tulay at iba pang infrastructure na moderno. Kaya ang nangyari dyan ay walang lumabas na pera, walang tinanggap na pera ang gobyerno, wala ring naibulsa sapagkat direkta doon sa kontraktor na punta sa paggawa ng tulay, at Mar. Malamang kung si BBM ang nag-ano dyan, government ang nag-ano dyan, sa panahon ni BBM, malamang baka hindi yan natapos. Baka kinurap din yan. Yung mga, naku po, lalong-lalo na po sa mga engineer ng DPWH. Tapos idadaan sa mga kontraktor. Baka mamaya, ibubulsa din yan gaya ng trilyon-trilyon na budget ng flood control. Walang napagawa kundi mga guni-guni lang. Naku po, mga kababayan, nakakahiya ito. Opo, no. Siguro ang reaction lang kasi ng ating mga kababayan, lalo na yung mga Damawenyo, doon lang tumas yung kanilang kilay nang sabihing parte ng legasiya. Siguro naging kabahagi sila kasi naabutan kasi doon sa term niya, meron pa rin i-credit pa rin kasi pinagpatuloy, nag-supervise pa rin. Pero yung term kasi na legasiya naman siyang choice na ipagpatuloy dahil wala namang involved na pera ang Philippine government. Kasi Opo. ito'y donation. So nagkataon noong 2020, nagkaroon ng lagdaan, and finally nagkaroon ng pandemic na naantala yan, nasimula yan 2022 na, kaya natapos ngayon 2025. Meron niya ako nakita Manong Jay, dokumento na yung notice to proceed, no? 2022 yun, parang July ata yun nung nilagdaan ng counterpart sa China yung notice to proceed mula sa DPWH. Kung matatandaan natin, nanalo po ang presidente kasalukuyan
Mayo. So ibig sabihin ba nakaisip agad dyan na magtatayo ng tulay doon. So maraming mga inconsistencies talaga at ito yung nakapagpataas ng kilay ng ating mga kababayan lalo na po dyan sa lungsod ng Davao. At sa panig naman ni Vice President Sara Duterte, actually hindi na nga masyado niyang pinalaki. Alam niyo mga kababayan, totoo, ano yung magtatayo ka ng legasiya mo sa Davao? Tapos hindi ka pa nakakaupo, pagka panalo mo, yun agad yung pinupursi mo. Ay magkakaroon tayo ng legasiya sa Davao, yung Bukana, aayusin natin yan. Parang maraming ang inconsistency dito mga kababayan na napaka naman ito, napaka bias naman kay PRRD. Ipinakulong mo na nga, aagawan mo pa ng project. Sabi nga ni Admar, isipin mo pagka panalo, iniisip agad na gawan ng tulay itong Davao. Parang ang labo naman, BBM. Kaya tinatawanan ka ng mga Davaoenyo, nababato ka ng itlog Yun yung sabi ni Jason Sonsa Binigyan lang niya ng konteksto na matagal na niya pa. In fact, iyan ay bahagi pala ng coastal project. Marami kanina dugtong-dugtong na proyekto yan na pinlano noong 2018. Sinimulan na noong 2018. So, kasi marami ang phase by phase yan, hindi naman matutustusan. Swerte nga natin, bilang Pilipino at bilang Davaoenyo na rin, na nagmaganda loob ang China na bigyan tayo ng libre. Imagine this is over 3 billion worth of project na binigay ng libre. Take off those fake reading glasses on your face and throw them away. I'm sending you a batch of the real thing. Isipin nyo mga kababayan, 3 billion lang yan pero yung mga kinukurap nila, 100 billion, walang binayaran. 1 billion, trilyones mga kababayan, pero yung paggawa lang ng tulay, hindi kaya. Baka ikukurap pa yan ng mga buhaya dito. Buti na lang libre ito at walang ginasto kahit sentabo ang gobyerno. Kaya mabilis na nagawa ito. Nako po. Talaga namang sabi ni BBM, this is my legacy. Nako po. Ano yung pag-upo mo? Plano mo agad na gawa ng tulay ang Davao? Diyos ko. No payment, no interest, no nothing. Ang lang dito, ang importante lang dito, gawin ng maayos, i-supervise ng DPWH yung ginagawa ng nung nanalo sa bidding. Kasi bago bayaran niya ng China, yung kanilang inutusan para magtayo dyan ng building ay kinakailangan according to specifics, according to technical descriptions, and ang kaya nagsusupervise yung mga engineers natin na mga Pilipino sa DPWH, Admar. Opo. Ngayon, sige po. Dito, walang no doubt, ito ay natapos sa panahon ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at marapat lamang na anong tawag nito, siguro sa opening, mag-ribbon cutting. Siya ang presidente, kung yan ang minamarapat ng... Actually, dapat dito, ang nag-imbita rito ay yung, anong pangalan nito, Local Government of Davao, no? Dapat dyan kino-ordinate ng DPWH sa local government because this is a project of the local government of Davao. This is not a project of the national government. Remember, tumulong lamang ang national government para makahanap ng magpupondo, in this case, ng magdo-donate. No? So, yun lamang ang role ng national government dito. Yung, maswerte tayo because at that time, napaganda ng relasyon ng China ni President Xi Jinping at ni President Rodrigo Roa Duterte. Opo. Ano naman ang masasabi niyo po, Manong Jay? Dahil sa mga comment section, ang sinasabi naman ng netizen, tsaka ng iba pa na maka-administrasyon, na ang kapalit daw nito, West Philippine Sea. No, niloloko lang tayo. Binabanatan nila ang mga Duterte na maka-China at ang kapalit nito, kasi nagbigay sila, ang West Philippine Sea. Manong Jay.
Alam mo, yan ang propaganda yan ng CPP-NPA at ng CIA, no, ng Amerika. Yan ay malayo sa katotohanan, no? If you examine the records, magmula ng managinip si Sara nito, si Mayor Sara, hanggang sa magkaroon ng nothing was mentioned of anything about anong tawag nito, West Philippine Sea or Southeast, South China Sea is west of the Philippines. No, walang ganon. As a matter of fact, bahagi pa rin ito, kung di ako nagkakamali, itong tulay na ito doon sa iba pang tulay na binigay ng China bilang regalo kay Presidente Duterte. Kasama na dyan yung dyan sa may Binondo, kasama na yung dyan sa may, kung di ako nagkakamali, dyan sa connecting Ortigas, at saka Bonifacio Global City, at iba pa. At rin yung malapit din dito sa himpilan natin, sa may Rockwell, may isang tulay dyan, di ba? Na sinira at winaiden. Correct, pinalawak, pinatibay. Opo. Manong Jay, meron lang tayong ipapanood sa ating mga kababayan. Ito po ay inauguration ng Davao City Coastal Bypass Road project, no? Ito ay naganap 2023 July 1, kung saan in good terms pa ang Marcos at Duterte, at itong inauguration ito ng Coastal Bypass Road ay bahagi itong tulay na ito, connecting ito, no? Pati nga yung tulay pa papunta doon sa Samal, dadaanan din itong coastal road na ito. At pakinggan natin ang mga kataga na sinasabi ni President Bongbong Marcos. Ito, panoorin natin. Siyempre, nun mga kababayan, in good faith pa sila, hindi pa sila nag-aaway. Magaganda pa yung mga sinasabi. Panoorin nyo po ito mga kababayan, ha? Talagang magugulat kayo dito eh. Siyempre, hindi pa sila nag-aaway nun. Pabango pa ng pabango si BBM nun. Check po natin ha kung ano sinabi ni BBM. Iko-kumpara natin ngayon. Ito po. Magugulat kayo dito. Na sinasabi ni President Bongbong Marcos. Ito, panoorin natin. Before anything, let me join with our Vice President to recognize the Vice President's presence who is here today and who has said that has decided to join us to see the fruition of a project that started during her mayoral incumbency. Also of extreme importance to the completion of this project, we must acknowledge my predecessor, someone who was a central part of the instrumental central part of bringing us here all today, the former President Rodrigo Roa Duterte. Oo, balikan lang natin. Kasi ang sabi niya rito, binigyan niya ng pagkilala, Manong Jay, kasi present during that time sa inauguration itong Coastal Road, si Vice President Sara Duterte, kung saan binanggit niya na noong panahong mayor pa siya, kabilang sa mga nag-isip nito, kaya yan, present siya, no? And nabanggit din niya si former President Rodrigo Duterte. Binigyan din niya ng pagkilala kasi nga sila yung nag-umpisa, kumbaga brainchild nitong proyekto na ito. Kaya nga, para magtataka ka, bakit sa panahon na ito, wala na yung pagkilala, Manong Jay, doon sa... Ito kasi bahagi ito parte ito ng plano, Manong Jay. Alam mo, Mar, ito I don't know, hindi ko naman dinidepensahan si Mr. Marcos, But I think this is more of a product ng mga spin doctors ni Mr. Marcos, na hindi nila matanggap, no? Na walang achievement yung kanilang principal, kaya ginagawa nila ng paraan para bumango. Remember, bago lumabas ito, itong inauguration, itong pagbisita niya, actually, hindi nga inauguration, kundi bumisita lang, sumilip lang siya, no? Naglanding,
Nagsalita ng konti, sinilip yung mapa-mapa, pagkatapos umuwi na siya, umalis na siya. At pumunta siya doon sa kampo ng mga sundalo sa Southeastern Command at doon nangako na naman siya ng isa pang budol. Hindi siya nagbudol fight, nakipagbudol fight siya at the same time, nambudol na naman ang presidente nung sinabi niyan tataasan niya yung allowance ng mga sundalo gayong wala naman ito sa nakapaloob sa proposed 2026 budget and there is no money appropriated for that, no? Ayun nga mga kababayan, di ba sinabi niya na tataasan yung sahod ng mga sundalo at PNP. Yun nga lang, saan siya kukuha ng budget? Nako, binubudol yung AFP mga kababayan. Nako po. In fact, ang problema ng presidente ngayon, kung malihis lang tayo ng konti, ay kung saan siya kukuha ng pangtapal sa Bisaya. Ewan ko kung anong tawag dyan sa Tagalog, Admar, no? Dyan sa Pangtapal. Pangtapal. Pangtapal sapagkat yung proposed 2026 budget ay sobra ng more than 1.7 trillion doon sa kikitain ng bansa. At ito ay sinabi ng mga nag-iisip dito na ito ay kukunin sa mga uutangin ng bansa. Ang problema natin ay walang gustong magpautang na bansa sa atin ngayon. Dahil sa hindi perceive. Yun yung problema mga kababayan. So pinagmamalaki ni BBM, tataasan ko ang sahod ng mga PNP, sundalo. Yun nga lang, hindi alam kung saan kukuha ng budget. Tapos ang gusto nila, uutang sa ibang bansa. Yun nga lang, ang problema, wala na pong gustong magpautang sa Pilipinas. Kasi nga, dahil nga po sa iskandalo ng pagnanakaw ng mga isyong ito at sa mga nangyayari pang political issue, ayun ang problema. Sabi ni Jason Sonsan, ako nabudol ang PNP at AFP dito. Yun lang mga kababayan. So makikita nyo, puro marketing pala ito, itong ginagawa ni BBM. Naku po. Okay po mga kababayan. Yan lamang po ang ating bahagi. Ako si The Wonders Philippines. Talagang gumagawa na sila ng paraan para tibagin si Marcoleta, kakasuhan sa ombudsman, kung ano-anong ginagawa nila mga kababayan. Pero hindi tayo titigil, ipagtatanggol natin si Marcoleta. Nasa panig niyang katwiran at ang suporta ng taong bayan. Salamat po ng marami. Sana i-comment nyo kung saan po kayo, anong location po kayo, at kukomentan ko kayo isa-isa. Salamat po sa inyong suporta. Mabuhay po. Ako ang inyong The Wonders Philippines, ang laging nasa katwiran. Transparency for a better democracy. Salamat po.